Hello everyone! Yan, nandito na tayo muli sa ating panibagong vlog, no? At ang title naman ng vlog natin for today is tungkol sa mga, ano nga ba yung mga common blocks kay Law of Attraction, kung bakit hindi mo ma-manifest or hindi dumarating sa buhay mo yung mga gusto mo. Instead, kabaliktaran pa yung nakukuha mo, yung mga ayaw mo. Okay? So, let's start po. So yun na nga po, ang ating vlog for today is tungkol nga sa common blocks ni Law of Attraction. Ito po is sinag-aralan ko rin na maigi at napatunayan ko rin sa sarili ko yung mga blocks na ito ay talagang nangyayari. Marami na akong mga na-experience, marami na mga bagay-bagay na talaga sabi ko, oo nga, ito talaga yung blocks talagang nangyari. Sinubukan ko talagang ginawa ko siya Tinaray ko yung blocks lang, puro blocks ang ginawa ko At talagang nangyari. No? So, yun nga. So, ano nga ba itong mga common blocks na ito? So, yung common blocks po ni Law of Attraction is unang-una sa lahat is ang tinatawag na fear. Fear yon. Fear muna. Kasi may takot ka. Wala kang tiwala sa sarili mo Konting bagay lang na ginagawa mo, takot ka na Fear. Pangalawa, doubt. Duda. Nagdududa ka ba sa sarili mo? Wala. Sabihin ng iba, hindi, wala akong duda sa sarili mo. Sinabi mo. Pero ang tanong, pag ikaw lang mag-isa, ano kaya sinasabi ng isipan mo? O kuwari, may pinapagawa sa isang bagay na hindi mo alam. Minsan, kakakabahan ka, matatakot ka. And then, minsan magdududa ka, sasabihin mo, kaya ko ba to? Magsasucceed ba ako dito? Ano to? Okay kaya? Dami mong question kasi nagdududa ka sa sarili mo. So yun is yung doubt, pangalawa. Pangatlo, worry. Pag-aalala. Naku po, magiging controversial to worry. Ang dami pa naman taong nag-worry palagi. So natutunan ko yung worry na yan pala is block. Isa sa mga block ni Law of Attraction. Binago ko na po siya. So regarding sa worry po, gagawa ko ng vlog para dyan. Para mas maunawaan natin kung bakit worry is a negative goal setting. So mag-explain po ka sa susunod na video ko regarding dyan. So ano yung pang-apat? Yung pang-apat naman is tinatawag na knowledge. So bakit sinabi kong knowledge? I know, marami kang knowledge. But the question is, yung knowledge ba na yan is saan mo galing? Yung knowledge ba is nakuha mo sa bakit sinabi kong knowledge? I know, marami kang knowledge. But the question is, yung knowledge ba na yan is saan mo galing? Yung knowledge ba is nakuha mo sa TV, radyo, school, mga magulang, kamag-anak, nakita mo, sinabi niya, sinabi nila. Yung ba yung knowledge mo? Or yung knowledge mo is nagbasa ka ng book, mga self-help book, mga tulad ng The Magic of Thinking Big, Think and Grow Rich, The Law of Success, The Magic of Believing, Ask and It is Given. Marami pa. Kasi yung mga librong binanggit ko ngayon is yun yung talagang nagre-relate sa sarili natin. Hindi po siya gawa-gawa lang, but it's a true story na talagang universal information. Na kahit nasaan ka, sino ka mang tao, anumang lingwahe ang gamit mo, is pare-pareho, umuubra siya. Kahit kaninong tao, anong klaseng tao ka man. So, inadapt ko yun. Yung mga book, yung ganun. Halimbawa, no? Nung ako ay nagtatrabaho pa sa gaming company before, nagbabasa ako ng book. May isa akong katrabaho, sabi niya, ba't ka nagbabasa ng libro? Di ba matututunan mo naman yan along the way? Sabi nga ganun. That time, hindi ko pa alam kung anong tamang sagot. Tumahimik lang ako. Sabi ko lang, okay. Yun lang ako.
Pero ngayon, nalaman ko na ang sagot. So, ganito. Ang sagot po is, kapag ikaw ay nagbabasa ng libro, you are learning it from yourself. Ikaw mismo yung nagdidiscovery ng sagot. Ibig sabihin, pag binasa mo siya, and then nangyari mismo ang katotohanan sa buhay mo, na-experience mo siya, mas mauunawaan mo kung bakit yun yung binasa sa libro. Kesa sa sinabing, along the way, matututunan mo, ang mangyayari nun is ganito. Collective information na sinasabi sa'yo ng haka-haka, sino-sino, kahit ano, ang daming information, libo-libo, milyon-milyong impormasyon na nakukuha mo everyday. But the question is, ano yung facts? Ano yung totoo doon? Sino ang nagsasabi sa'yo ng totoo? Ang dami. Ang dami ding libro dyan. Ang daming klaseng tao. Ibang klase ng tao. Okay? Kung nagsasabi man sila ng totoo, the question is, meron ba silang resulta? Meron ba silang real life example na pwedeng ibahagi sa'yo na talagang nangyari sa buhay nila? At ngayon, pangalawa, pag yun ay sinunod mo, yung ginawa niya, ang tanong, uubra ba sa'yo? At paano mo malalaman kung uubra sa'yo o hindi? So, yun po yung difference. Kaya kung ako sa'yo, if you want to learn more about law of attraction, hindi ka lang dapat nanonood, but I highly suggest na panoorin mo siya paulit-ulit. Magbasa ka ng libro, kahit 1 page a day or 1 sentence a day lang. Okay na yun. Or sabihin natin, wala kang oras magbasa ng libro, maglagay ka ng libro sa CR. O, diba? Pag nagsi-CR ka, may oras ka. Try mo, kunin mo yung book mo doon na nakapatong. Sigurado ako makakabasa ka doon kahit 1 sentence lang. So, yun po yung mga common blocks, no? Yan po yung isa sa mga malalakas, yung mga sinabi ko, mga malalakas na common blocks, no? Fear, worry, doubt, saka yung knowledge, no? Isa rin yung block yung knowledge kasi kung wala ka talagang alam, pinapaubaya mo na lang yung information na ang magbigay sa iyo yung mundo, ibig sabihin, yung mundo ang may control sa buhay mo. Pero kung ikaw mismo ang didiscover sa impormasyon na dapat mong malaman para sa sarili mo, ibig sabihin, ikaw may control ng buhay mo, hindi yung mundo. Okay? Ikaw mismo, ibig sabihin, kaya mong baguhin yung kaya mong lihisin kung saan ka dapat pupunta. Ibig sabihin, kaya mo kung saan ka dapat pumaroon kapag ikaw ay may knowledge.